Palakpakan po natin ng Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo at tayo po'y manalangin? Dakilang Diyos, tunay ka mabuti, kahanga-hanga ang gawa mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Narito ka, Panginoon. Sa panahon, O Diyos, na kami, Panginoon, ay mayroong kapigatian, nariyan ka, Panginoon. Ama, makikinig kami ng salita mo. Dalangin ko, Panginoon, magdulot ito ng kaaliwan sa puso ng bawat makakapakinig, Panginoon. Salamat po. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Sa iyong papuri, pasasalamat sa pangalan mo, Jesus namin, Panginoon, na tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. May bisita po tayo ngayon. Binisita po ako ng daddy ko. Yung pastor po siya ng Gian Nabotas noon, kasama ng mami. Tayo ka nga para palakpakan. Bisita po natin. Amen. Dati po siya nagpapastor sa Gian Nabotas na po. Hinatid sundo ko po sila doon. Nakita ko rin yung nila, yung paano yung passion nila sa church. No? Si daddy ko rin yung nagturo sa akin na kapag, sabi niya, anak, kapag mangangaral ka, lagi mo itataas ang Panginoon. Tama naman. Kung mayroon tayong dapat itaas, hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoon. Amen? Amen. So dako po tayo sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Ang sabi nga, ang pamagat, si Jesus ang sagot sa katanungan ni Job. Part 3 na po ito. Pangatlong linggo na natin itong tinatalakay. May subtitle po ito na mayroon bang pagkabuhay na muli. Napakahalaga noon. No, yung salita na yun, yung tanong na yun, mayroon bang pagkabuhay na magmuli? Ang sabi ng Job, chapter 14, verse 14a, kung mamatay ang tao, siya kaya'y mabubuhay. Kung mamatay ang tao, siya kaya'y mabubuhay. Kung naalala pa ninyo, ang mga nauna nating tinalakay patungkol sa mga katanungan ni Job, na ang sagot diyan ay si Jesus. Unang tanong ni Job, may makalilinis ba sa taong masama? Ito'y sinagot ng ating Panginoong Jesus na siya ang may kakayahang luminis sa isang taong masama. Amen. Hindi ang tao ang makalilinis o hindi rin ang tao makapagbabago sa isang tao, kundi mismong ang ating Panginoon ang may kakayahan lamang luminis ng ating mga kasalanan. Amen? Tanong ni Job, mayroon ba makalilinis sa isang taong masama? Ang sagot ay ang ating Panginoon. Pangalawa, saan pupunta ang tao kung mamatay na? Sinagot ito ni Jesus, kung ikay ay wala kay Kristo, sa walang hanggang kaparusahan ang tungo mo sa apoy ng impyerno. Kung mananampalataya ka naman, sumampalataya ka kay Jesus na Panginoon at tagapagligtas, may lugar na inihanda ang Diyos para sa atin at sa iyo. Ano yung inihanda ng Diyos, mga kapatid? Mismong ang tahanan niya. Ulitin ko, may inihanda ba ang Diyos sa atin? Kung mamatay tayo, mayroon. Ano yun? Mismong tahanan ng ating Panginoong Jesus. Di ba ang bait ng Panginoon? No, binabalik lang natin ang bait-bait ng Panginoon. Biruin niyo yun, tahanan niya, binigay niya para sa atin. Di ba ang bait ng Panginoon? Kayo ba maibibigay niyo yung tahanan ninyo? Hindi, di ba? Pero mismo ang Panginoon, tahanan niya mismo, inihanda niya para sa atin. Kung mamatay man tayo, saan tayo pupunta, mga kapatid? Saan ang punta natin? Kung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, may nilaan ng Diyos, langit na bayan. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen? Amen. Ngayong araw na ito, bibigyan sagot ni Jesus ang tanong ni Job. Ito na po yung huli, no? Kung mamatay ang tao, siya kaya'y mabubuhay muli. Kung mamatay ang tao, siya nga ba'y mabubuhay muli? Yun ang tanong. Ito'y katanungan ni Job na marahil ay tanong din ng marami sa atin. Anong mangyayari sa ating katawan kapag tayo'y namatay na? Naisip niyo na ba yon? Kapag tayo namatay, anong mangyayari sa ating katawan? Meron akong tinanong, sabi ko, sa tingin mo, pag namatay ang tao, saan pupunta? Sabi niya, ewan ko po, Pastor. Marahil para tayong bula. Wala lang. Hindi. Ang Panginoon may katiyakan ang bawat salita niya. No? May katiyakan lagi sa ating Panginoon.
Ngayong araw na ito, bibigyan katiyakan ng Panginoon o bibigyan ng sagot ng Panginoon. Saan nga ba pupunta? Anong mangyayari kapag ang tao namatay na? Ano po? Ang sabi, katanungan ni Job na marahil tanong din natin, anong mangyayari sa katawan ng tao pag namatay na? Naniniwala ako, alam ni Job ang sagot dyan. No, sa tanong na iyan, mabubulok ang ating katawan. Mabubulok. Lupa sa lupa, alabok sa alabok. Doon tayo galing eh. So doon pupunta ang ating katawan. Itong katawang ito na ating pinagaganda, pinababata, inaalagaan, okay lang naman yun eh. Kaya lang ang realidad, ang katotohanan ng buhay, kapag namatay ang katawang na ito, ang punta niyan, pagkabulok. Amen? Pagkabulok. Lupa sa lupa, alabok sa alabok, pupunta tayo doon. Marahil, kaya nasa isip o nasagi sa isip ni Job ang tanong na iyan, naaalala niya ang lahat ng anak niyang sabay-sabay na namatay. Di ba sabay-sabay namatay? Kinuha ng Panginoon, ay kinuha ni Satanas, ninakaw ni Satanas ang kanyang mga anak, sabay-sabay namatay. No, namatay ang kanyang mga anak. Marahil naisip ito ni Job sa sobrang pananabik sa kanyang mga anak. Isipin niyo yung sabay-sabay na namatay. Ano kaya nararamdaman ko? Nilagay ko yung sarili ko, inilagay ko dun sa kalagayan ni Job na yun eh. Anong nararamdaman niya nung panahon na yun? Sabay-sabay na wala ang kanyang mga anak. At ang mga anak niya, hindi sakit ng ulo ni Job. No, hindi siya sakit ng ulo, hindi pasaway ang mga anak niya. Mabubuti ang mga anak ni Job. Pero tignan ninyo, sabay-sabay itong nawala. Marahil kaya naisip niya, anong nangyayari na? Nasaan na ang mga anak ko? No? Dahil sa sobrang pananabik sa kanyang mga anak. Marahil, pag nakikita niya ang lugar na kung saan naroroon ang kanyang mga anak, nung buhay pa, sa sobrang pananabik, ang nararamdaman niya. Kapatid, lahat tayo nakaranas na ng namatayan, di po ba? Sino dito nakaranas ng namatayan? Halos lahat tayo. Anong pinakamahirap? Di po ba yung lugar na kung saan alam nating na naroon siya? Doon siya naroon. Kapag nakita mo yon, anong gagawin mo? Tutulo na lang ang luha mo, di po ba? Marahil ganyan ang nararamdaman ni Job. Lalo pag nakikita niya ang higaan, upuan ng kanyang mga anak, na ngayon wala na. Wala nang nauupo, wala nang kumakain, sabay-sabay wala. Wala. Marahil kaya naiisip ni Job, ano na nangyari? Ano naganap? Ano nagaganap sa buhay, sa katawan ng aking mga anak ngayon? Meron nga akong tita noon, ewan ko kung natatandaan ng daddy to, nung namatay ang lola ko noon, ang nanay, tumawag, nasa Amerika siya, tumawag sa daddy noon. Ang sabi, baka giniginaw si nanay. Kasi ginawin ng nanay eh, di ba? Ginawin. Sabi ng tita, di ko, baka mamaya, giniginaw si nanay. No, naglalaro sa isip na yun eh. Marahil, ganoon. Lalo na kapag kasama mo sa bahay. Kapag nakikita mo yung higaan niyan, alam mo, dun siya nahihiga. Yung mga gamit niya sa bahay. Alam niyo mga kapatid, naranasan niyan lahat ni Job. Marahil naiisip niya ang libingan ng kanyang mga anak. At ito ang tila bagyo ng pighati at kalungkutan na dumating sa kanya ng biglaan at sabay-sabay. Ang dinulot nitong pagkawasak ng kanyang buhay at ang walang patid na luha sa kanyang mga mata, kahit naisip ni Job, anong mangyayari sa katawan ng tao kung siya ay patay na? Ang kamatayan, ang sabi, ang kamatayan daw ang pinakamalaking trahedya na dumadating sa buhay ng isang tao. Alam niyo po ba, hindi naman yung earthquake, yung bagyo, yung masunugan tayo, manakawan tayo, ang pinakamalaking trahedya o pinakamalaking kalungkutang dumadating sa buhay natin? Alam na alam natin, ang pinakamalaking trahedya na dumadating sa buhay ng tao ay yung mamatayan. Tama po ba yun? Ano, di ba, ang lungkot-lungkot ng may nang namamatay? Ang lungkot-lungkot nung may paghihiwalay? Kasi ang kamatayan, paghihiwalay. Kasama mo ngayon, wala na. Ang mga anak ni Job, kasama niya noon,
bigla, wala na. Biglaan. Dilubyo. Dilubyo ang inabot ni Job. Tingnan ninyo, isipin ninyo. Sa dami, halimbawa, dami ng anak. Marahil kung isa't dalawa, namatay, matanggap pa. May aaliw sa kanyang mga anak. Hindi, ito sabay-sabay. Sabay-sabay na nawala. Kaya natanong niya yun. Kaya sabi ko nga, ang kamatayan ng pinakamalaking trahedya na dumadating sa buhay ng tao. Ang dilubyo ng kawalan. Kapatid, sino dito namatayan na? Di ba? Yung dilubyo ng kawalan. Ang sakit-sakit. Sakit-sakit. Ako nga, pag naalala ko ang mami ko, naalala ko si Ochi, yung aking kapatid, diniyuyug-yug ko yung ulo ko eh. Bakit? Maging hanggang ngayon, masakit pa rin yun. Di ba? Masakit. Dilubyo ng kawalan. Gusto mo mayakap siya, hindi mo na mayakap. Tama ba? Dito, ilan sa atin ang mga member nating nawala. Pag nakikita ko nga yung mga picture nila, sabi ko, nakakamiss naman sila. Di po ba? Nakakamiss sila. Hinahanap natin sila. Yan ang dilubyo ng kawalan. Parang bagyo na dumaan sa buhay ng tao. At napakabigat po niyan. Napakabigat. Pero maganda doon, unawa tayo ni Jesus. Amen? Unawa tayo ni Jesus. Ang tila kawalan ng pag-asa, tila kawalan ng pag-asa na makita pa ba natin ang ating mga mahal sa buhay na namatay na? Marahil sumasagi ito sa isipan ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, naisip nyo ba yon? Makikita pa ba natin siya? Makikita pa ba natin ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na? Makikita pa ba natin ang ating mga mahal na namatay na? Tanong po yun. Opo, makikita natin. Talaga, Pastor? Makikita pa natin muli ang mga mahal natin sa buhay na namatay na. Opo, makikita natin sila. Kasi bakit? Si Jesus ang nangako ng muling pagkabuhay ng mga patay. Kaya sabi ko, unawa tayo ng Panginoon eh. Unawang-unawa tayo ng Panginoong Jesus. Kaya ang Panginoon nangako ng pagkabuhay ng mga patay. Hindi mananatili sa libingan ng mga patay. Bubuhayin silang muli ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng 1:11:25, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Kanino niya ito sinabi? Kay Marta. Sinabi niya ito kay Marta habang si Lazaro ay nasa libingan. Di po ba namatay yung kanyang kaibigang si Lazaro? May nagpasabi sa Panginoon, may sakit si Lazaro, pumunta ka, hindi niya agad pinuntahan. Inantala ng Panginoon. Bakit? May gagawin ng Panginoon. Anong gagawin ng Panginoon? Binuhay niya si Lazaro. Pagpunta niya doon, alam naman ng Panginoon, bubuhayin niyang muli. Kaya nga sabi niya, hindi ito magtatapos sa kamatayan. Pero pansinin ninyo, pag binasa niyo yung istorya ni Lazaro at ng Panginoon, pansinin niyo, bakit umiyak ang Panginoon? Alam naman niyang bubuhayin niya. Bakit umiyak? Kaya sabi ko kanina, alam ng Panginoon kung ano ang nararamdaman ng mga taong nagdadalamhati, ng mga taong umiiyak. Alam na alam ng Panginoon. Bakit maging ang Panginoong Jesus umiyak nang mamatay ang kanyang kaibigan si Lazaro? Kapatid, okay lang umiyak. Kapag may namatay, okay lang umiyak. Nung namatay ang aking kapatid, ang sabi, huwag kang iiyak. Ba't ako hindi iiyak? Iiyak ako. Para kang hindi lalaki, iiyak ako. Bakit? May panahon ng pagluha at may panahon ng pagtawa. Panahon ng pagluha, kailangan ko umiyak, kailangan umiyak. Hindi pagiging kawalan ng pagkalalaki yung pag-iyak. Amen? Ang Panginoong Yesus umiyak. Panginoong Yesus mismo umiyak. Pero ang maganda sa Panginoong Yesus, hindi natapos sa pag-iyak. Hindi siya lang nagngangal-ngal. Hindi lamang siya nagdalamhati. Kundi ang Panginoong Yesus, mayroong sinalita
Ano yung sinalita niya? Sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Anong sinabi ng Panginoon? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kanino nagmumula ang buhay? Sa ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nasa Kanya ang buhay. Mga kapatid, hindi tayo iniiwan sa kawalan ng Panginoon. Nagdadalamhati ka ngayon, sinasabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, anak. Makikita mong muli. Mary Jane, huwag kang mag-alala, makikita muli ang nanay mo. Nanay Biring. Nanay Paz, makikita natin muli. Ang dami nating namatay, di po ba? Makikita natin uli sila. Makikita ko uli mami ko. Makikita ko uli si Ochi. Nanay Gina, makikita mo uli. Si Kuya. Si ate, sabay-sabay tayo halos. Makikita mo uli asawa mo. Amen. Nagtabi-tabi. Makikita kasi natin sila. Bakit? Si Jesus ang nangako eh. Kung si Jesus ang mangako, pangawakan mo yun. Pag si pastor ang nagsabi, huwag niyong paniwalaan. Si Jesus ang nagsabi. Ako walang kakayahang bumuhay ng mga patay. Si Jesus may kakayahang bumuhay. Ang sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Pinananampalatayaan natin ng isang Diyos na may kakayahang bumuhay ng mga patay. Bakit? Siya lahat eh. Siya ang may akda ng lahat. Saan niya galing ang buhay? Amen? Ang sabi ng Panginoon, ang nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sabi niya kay Marta. Pansinin niyo yung sinasabi diyan, ang nananalig sa akin hindi na mamamatay. Ang tanong, nanalig ba si Marta at si Maria? Nanalig. Ba't namatay? Kasi hindi naman yung physical na katawan o itong katawang nabubulok ang binabanggit dito ng Panginoon. Ang binabanggit dito ng ating Panginoon na hindi na mamamatay ang ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa. Mga kapatid, kapag hindi mo kinilala si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, patay ang kaluluwa mo't espiritu. Pero kapag kinilala mo si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, ang sabi, ang nananalig sa Kanya, kailanmay hindi na mamamatay. Hallelujah! Hindi na tayo mamamatay. Spiritual. Hindi na tayo mamamatay. Wala tayo sa katulan patungo sa apoy ng impyerno, mga kapatid. Ang mga nanalig kay Kristo, saan ang tungo? Doon sinabi sa bayan na langit na inihanda ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Ito ay pagtitiyak ng ating Panginoon Jesus kay Marta. At sa atin, mga kapatid, bubuhayin niyang muli ang mga patay. Pag may nagtanong sa inyo, ano sasagot ninyo? John 11:25. Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. At ang nananalig sa Kanya ay hindi na mamamatay kailanman. Ano ang patunay na muling bubuhayin ni Jesus ang mga patay? Ang muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay ay malaking patunay na mabubuhay muli ang mga patay. Ano daw ang malaking patunay? Si Jesus mismo, hindi nagapi ng kamatayan. Si Jesus na buhay na magmuli. Pinananampalatayaan nating Diyos hindi na natili sa libingan. Amen? Kaya't may kabuluhan ng ating mga pananampalataya. May kabuluhan ang pagpunta niyo sa church, ang paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Ang Panginoon natin hindi na natili sa libingan. Hindi siya patay. Ano siya? Buhay. Di po ba? Nabuhay ang Panginoon. Kaya mapalad tayo. Kinikilala natin ang Panginoon. Naglilingkod tayo sa isang Diyos na buhay, hindi patay. Ang hirap, nagdadasal tayo doon sa wala namang magagawa. Pero ang Panginoon, may magagawa siya. Bakit? Buhay siya.
Hallelujah! Buhay ang Panginoon. Buhay ang ating Panginoon. Ang sabi ng unang Korinto 15:20 hanggang 23, ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan. Ano sabi? Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Yan ang katunayan, yan ang pagpapatibay ng Diyos na ang mga patay na kay Kristo ay muling mabubuhay. Bakit? Ang sabi, si Kristo'y muling binuhay, muling nabuhay sa mga patay. Hindi siya nanatili sa libingan. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, Lord, thank you. Hindi ka nanatili sa libingan. Ang daming kinikilala ngayon na ito sambahin natin. Pero nasan sila? Nasa libingan. Pag tinignan mo ang kanilang libingan, naroon pa rin sila ang kanilang mga labi, kalansay. Pero ang Panginoon, wala ang kalansay. Bakit? Binuhay na magmuli, nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. Kaya marapat lamang na ang Diyos na ito, na nabuhay na magmuli, sambahin ang bawat isa sa atin. Pasalamatan, paglingkuran. Amen? Kapatid, hindi lugi na maglingkod ka sa Panginoon. Hindi lugi. Bakit? Kung mamatay man ang ating pisikal na katawan, muling bubuhayin ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Papalitan pa ng Panginoon katawang hindi nabubulok. Praise the Lord. Hallelujah. Gusto nyo ng katawang hindi nabubulok? Praise God. Dito sa daigdig na ito, tumatanda tayo. Dito sa daigdig na ito, kumukupas ang ating kagandahan lalaki at ang ating kagandahan babae. Tama po ba? May pinost ako yung memory, ang pogi ko pa doon. Ngayon, hindi na pogi. Sabi ko. Si daddy ko, may pinost din ako. Oh, may pinost ako, batang-bata, parang sampagita picture yung mga posing na. Pagpapakita na ang katawang natin dito sa lupa, lilipas, tatanda. May kahinaan. Papangit. Pero ang katawang ipapalit ng Panginoon, katawang hindi nabubulok, katawang hindi na mamamatay. Hallelujah! Amen? Kung dito may karamdaman ka, sa piling ng Panginoon, wala nang karamdaman. Sa papalit na katawan ng Panginoon, glorified body. Glorified body. Anong katawan, Pastor? Tulad ng katawan ng Panginoon. Tulad ng katawan ng Panginoon, glorified body. Ang sabi, ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhay ng mga matay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Paanong pumasok ang kamatayan sa buhay ng tao? Sa pamamagitan ng taong si Adan. Ang taong si Adan, marupok, makasalanan. Walang kakayahang tumanggi sa pagkakasala. Inalok ng asawa, kainin mo, kinain niya. Wala siyang kakayahang tumanggi sa pagkakasala. Tayo, pumasok ang kamatayan sa atin sa pamamagitan ng ugnayan natin kanino? Kay Adan, isang marupok na tao, isang walang kakayahang tumanggi sa kasalanan at alok ni Satanas. Mga kapatid, lahat tayo may kaugnayan kay Adan. Kaya pansinin nyo, nung mga panahon na yon, wala tayong kapangyarihan tumanggi sa kasalanan. Kapag inalok ni Satanas, agad-agad sinasagpang natin. Bakit? Kasi nga, yung ugnayan natin kanino? Kay Adan. Kaya anong pumasok? Kamatayan. Pero praise the Lord, hallelujah. Yung ugnayan natin kay Kristo, pagkabuhay na magmuli, buhay na walang hanggan, nang ibigay ng ating Panginoon nung kinilala natin siya. Si Adan, ano ang dulot? Pumasok ang kamatayan. Ugnayan naman natin kay Kristo, nang tanggapin natin siya, anong pumasok? Buhay na walang hanggan. Kapatid, may buhay na walang hanggan ang bawat isa sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Kung mamatay man ang ating katawang ito, mabubulok, babalik sa lupa, alabok sa alabok, may buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. At yun ang pinakamagandang kaaliwan
Di po ba? Kaaliwan. Na alam natin, may buhay akong walang hanggan. Sino dito gusto mabuhay lagi? Wala nang, hindi siya mamamatay. Gusto nyo nang hindi na mamamatay? Di pwede, pag-play natin, huwag mamatay. Kaya lang, may sakit. May sakit. Kasi hindi perfectong katawan yun dito eh. Di ba? May sakit. Ang hirap nun. Ang tanda mo, hindi ka mamamatay. May sakit ka, hindi ka makahiga, ay hindi ka makatulog. Ando ka na lang sa higaan. Hirap nun, di po ba? Pero ang Panginoon nangako. Papalitan niya ang katawang nabubulok. Papalitan niya ang katawang nasisira. Papalitan niya ng katawang perpekto. Amen? Katawang perpekto. Ang sabi, kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat nang dahil sa ugnayan nila kay Kristo. Ngunit ang bawat isa, ang sabi, ang bawat isa sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Kailan muling bubuhayin ang mga namatay? Sa panahon ng pagparito ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Pagtunog ng trompeta ng Diyos, muling mabubuhay ang mga na kay Kristo. Alam niyo po ba, mayroon 2 pagkabuhay ng mga patay? Binabanggit sa Biblia, mayroon 2 pagkabuhay ng mga patay. Unang pagkabuhay, pagbalik ng ating Panginoon, kasamang mamumuno ng Panginoon ng 1,000 taon dito sa lupa. Ang mga na kay Kristo, bubuhayin muli ng Panginoon. At yung pangalawang pagkabuhay na magmuli, ito yung mga taong wala kay Kristo. Ang sabi ng Biblia, mapalad ang mga taong mapapasama sa unang pagkabuhay. Bakit? Ang sabi, wala ng kahatulan ang mapapasama sa unang pagkabuhay. Pastor, sino ang mapapasama sa unang pagkabuhay ng mga patay? Ang mga taong kumilala kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Tanong, tinanggap nyo na ba si Kristo bilang Panginoon nyo, tagapagligtas? Kung mamatay tayo, mayroon tayong buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Hallelujah! Sino gusto na ngayon? Ayaw pa rin natin. Hallelujah! Kapatid, di po ba napakapalad natin sa pangako na yan ng Panginoon? Ang palad-palad natin. Ang palad natin. Hindi tayo mabubuhay sa awalan, kundi alam natin pagkatapos ng kamatayan may pagkabuhay na magmuli kay Kristo. Di ba ang hirap nabubuhay tayo sa awalan? Lugi. Kaya yung iba ang kamatayan tinuturing itong kalugian. Kalugian. Pero sa mga taong na kay Kristo, ang sabi, ang kamatayan ay pakinabang. Sino may sabi niyan? Si Paul. Christ in me is to live, to die is gain. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Bakit pakinabang ang mamatay? Ang sabi, makikita na niya ng mukhaan ng Panginoon. Kapatid, makikita ng mukhaan ang Panginoon. Sabi ni Paul, pakinabang ang mamatay. Kapag mahal mo ang Panginoon, pakinabang ang mamatay. To die is gain. Bakit? Makikita ko na ng mukhaan ng Panginoon. Mga kapatid, yung mga kapatid natin, mga asawa ninyo, mga kapatid ko, ang nanay ko, nakita na nila ng mukhaan ng Panginoon. Tayo dito nagdadalamati, di po ba? Tayo nalulungkot. Kaya inaaliw naman tayo ng Panginoon ngayon. Sinasabi ng Panginoon, huwag ka nang malungkot. Bakit? Muling bubuhayin sila ng Panginoon. Amen? Huwag ka nang malungkot. Bubuhayin muli ng Panginoon. Ito ay malinaw na pangako ng Panginoon na hindi agad nakita ni Job nung panahon na yon. Pangako yan ng Panginoon. Ngunit sa atin ay klaro at malinaw na ipinakita ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesus
may buhay tayo na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Salamat, Panginoon, na buhay siyang muli. Ang libingan ng Panginoon, empty. Walang laman. Yan ang mabuting balita ng Panginoon. Ang libingan ng Panginoong Hesus, empty. Walang laman. Bakit? Nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. At dahil sa pagkabuhay na magmuli ng Panginoon, tagumpay ang bawat mananampalataya sa Panginoon. Hallelujah! Kapatid, nanampalataya ka na ba sa Panginoon bilang Panginoon mo tagapagligtas? Nagtitiwala ka ba sa Kanya? Kung siya ang Panginoon mo, tagumpay ka, kapatid. Bakit? Pinagtagumpayan na ng Panginoon ang kamatayan. Pagbalik ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, nasaan ang ngipin mo o kamatayan? Wala na ang kamatayan. Pag muling binuhay ng Panginoon ang mga patay, wala nang kapangyarihan si kamatayan. Buhay na walang hanggan ang nag-iintay sa bawat isa sa atin. Amen? Salamat. Salamat. At sabi ko nga nung nakaraan, ano ang nandoon na nag-iintay? Rest. Kapahingan. Naalala nyo yung mensahe nung nakaraan linggo? Ano ang pupuntahan natin? Rest. Ito ay lugar ng kapahingahan. Di po ba ang hirap-hirap sa mundong ito? Puro tayo kapigatian, katatapos lang ng pandemic, ano na naman itong balita na ito? Walking pneumonia. Kailan ko nakarinig ng walking pneumonia? Ibig sabihin, naglalakad yung tao, may sakit na pala siya, hindi niya alam. Tapos ang naapektuhan sino? Ang mga bata. Di ba nakakatakot? Nakakatakot. Yan ang mundong ito. Pero yung inihanda ng Diyos sa atin, rest. Ito ay lugar ng kapahingahan, mga kapatid. Wala na ang balita ng COVID. Wala na ang balita ng namamatay. Di po ba lungkot-lungkot ng balita ng may namamatay? Uy, namatay na si ganito. Uy, namatay na si ganon. Ang lungkot-lungkot niyan. Mga kapatid, lahat ng yan tatanggalin ng Panginoon. Yung lugar na inihanda ng Panginoon sa atin, ito ay lugar ng kapayapaan, kapahingahan. Ito ay lugar ng pagsamba, pagpupuri sa Panginoon. Wala tayong gagawin doon kundi sumamba na lamang magpuri sa ating Panginoon. Di pa kayo nananabik? Sino ang nananabik? Mga kapatid, taas ang kamay. Hindi kayo nananabik? No. Nananabik po ba tayo? Gusto ba natin doon sa lugar na inihanda ng Diyos sa atin? Ano ang lugar na yon? Napakagandang lugar. Ang daan ay ginto, mga dingding mamahaling bato. Kapatid, yan ang lugar na inihanda ng Diyos sa atin. Mismong tahanan niya ang inihanda ng Diyos sa atin. Sino ang hindi magagalak sa Diyos na ito? Lahat ng magagandang bagay, inihanda at ibibigay na ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kapatid, di ba, dapat lamang pasalamatan, purihin ng Panginoon na ito. Bakit? Ang buti-buti niya. Ang buti-buti niya. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit mabuti? Di po ba? Kabutihan yung bagay na yon. Yung lugar niya, ibibigay niya sa atin. Lugar niya, ibibigay niya sa atin. Yan ang Panginoon. Yan si Kristo. Yan si Kristo na nangako, may buhay na magmuli. Mabubuhay muli ang mga patay. Makikita natin o sila. Reunion. Sino dito may reunion sa December? Itong December. Oh, di ba may reunion? Ang saya-saya nun, di ba? Nakita natin. Pero ito, mas lalong masaya ito. Kasi bakit? Nakita natin yung mga kapal natin sa buhay na nasa kabilang buhay, ng mga taong tumanggap kay Kristo. Mga kapatid, makikita niyo dun si Juan, makikita niyo dun si Moises. At ang pinakamaganda doon, hindi yung taong naroon eh. Ang pinakamagandang makikita natin doon ay ang mukha ng Panginoon. Amen? Yun ang pinakamasarap doon. Nandoon ang Panginoon. Hallelujah! Kapatid, pisahan mo ng manabik. Umpisahan na natin, ihanda ang ating mga buhay. Saan? Sa lugar na ating pupuntahan. Dapat ang ating buhay, buhay makalangit. Ano daw? Buhay makalangit. Kapatid, ihanda mo na
ang sarili mo bilang citizen sa heaven. Sino dito gusto maging citizen sa heaven? Po ba? Huwag tayo mainggit sa mga nakakuha ng citizenship sa Amerika, sa Canada, o kung saan man. Dito lang rin sa mundong yun. Mundong ito yun. Meron pa rin silang kapigatian. Di po ba? Ang inihandahan ng Diyos sa atin, citizenship saan? Sa heaven. Perpektong lugar. Wala ng lungkot, wala ng luha, wala ng sakit. Walang cancer sa heaven. Amen? Walang cancer sa heaven. At ang pinakamaganda dito, sa mga may asawang sumasakit ang ulo sa ang kanilang mga asawang lalaki dahil kaiinom ng alak uuwi, lasing, sa heaven, there is no beer. Wala na, hindi nasasakit ang ulo. Bakit? Sa heaven, there's no beer. Hindi uso doon yung kantang yon. Amen? Walang beer sa heaven. Kaya ang mga nanay, wala nang uuwi sa inyo ng mga amoy lasing. Amen? Di ba dapat pasalamatan natin ng Panginoon? Purihin natin ng Panginoon. Sambahin natin ng Panginoon. Kapatid, bagamat ang Diyos may inihanda na lugar para sa atin, sa mga mananampalataya ni Kristo, kapag tinanggap mo siya, dito pa lamang sa lupa, mapaparanas na ng Panginoon yung kahit konting heaven. Ulitin ko, kahit konting langit. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Naparito ako upang bigyan kayo ng masagana at kaaya-ayang buhay. Ano daw? Naparito siya upang bigyan tayo ng kaaya-aya at masaganang buhay. Yan ang tao kapag kumilala kay Kristo. Habang siya'y nasa daigdig na ito na puno ng pighati, iyak, luha, pag kinilala mo siya, ang sabi, mayroon siyang ibibigay, masagana at kaaya-ayang buhay. Pagka namatay naman, mayroong inihandaan Diyos sa atin, mas magandang lugar, perpektong lugar, wala ng kamatayan, wala ng pagluha, mismo ang langit na bayan. Tayo po'y tumayo. Purihin natin ang Panginoon. Di po ba dapat lang purihin ang Panginoon? Ang sabi, unang tanong, sino makalilinis sa taong marumi? Sino ang lilinis? Si Kristo. Nilinis na tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Praise the Lord, hallelujah. Malaya na tayo makalalapit sa Panginoon. Amen? Ang sabi nung nakaraan, ano yung tanong ni Job? Sa kaiklian ng buhay ng tao, ang sagot, ang Panginoon, buhay na walang hanggan. Kung namatay naman, ang sabi, hindi mananatili sa libingan ang mga patay, kundi muling bubuhayin ng mga patay. Kapatid, purihin natin ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Sino dito nakakaranas nung kapigatian? Nalulungkot. Ang Diyos pa rin naman, Diyos ng kaaliwan. Bagamat narito tayo, Diyos siya ng kaaliwan. Hayaan mong aliwin ka ng Panginoon sa oras na ito. Sabihin mo lang sa Panginoon, maging totoo tayo sa Diyos. Maging totoo tayo sa Kanya. Alam naman niya lahat, di ba? Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, nalulungkot po ako eh. Napipigati po ako. Ba't hindi natin sabihin sa Panginoon? Kung mayroon nakasakit sa iyo, sabihin mo sa Panginoon. Alam naman niya ng Panginoon. Di po ba? May karamdaman, idulog mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon lahat ng nararamdaman mo. At ang Diyos na ito, padarama niya sa iyo ang napakalaki niyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kapatid, purihin natin ang Panginoon. Bago tayo magsanta sena, sambahin natin ang dakilang Diyos. Pasalamatan natin siya. Una, nilinis ka na niya. Malaya na tayong makalalapit sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah.